Dismayado ngayon ang isang konsehal ng Davao City dahil sa nangyaring impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Alamin natin ang karagdagang detalye ng balita mula kay Prince Tripoli. Hindi maitago ang pagkadismaya ni 1st District Davao City Councilor Tek Ocampo sa mga nagaganap na hakbang para sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Anya, hindi lamang ang kanyang mga kababayan sa Davao City, kundi maging ang buong Mindanao ay hindi natutuwa rito. Sinabi ni Ocampo na malinaw na ang impeachment case laban kay VP Sara ay isang political harassment at walang basihan. Dagdag pa niya, matagal nang na-liquidate at napatunayang ginamit ng tama ang 125 milyong piso na intelligence fund laban sa bise. Ang kanila naman, ba't hindi nila tinatanong yung ilang bilyon-bilyon na kanilang nilulustay? Bakit itong kay Sara napakaliit? Ginagawa lang ng paraan yan para to eliminate the Vice President because he is a very strong contender in the coming 2028 elections. Ayon pa kay Ocampo, malinaw na may layunin ang ilang grupo na sirain si VP Sara dahil isa itong malakas na katunggali sa nalalapit na 2028 presidential elections. Binigyang diin din ng konsehal ang tila pagwawalang bahala ng gobyerno sa isyu ng korupsyon sa bansa. Alam mo, hindi lang nakasama ko yan sa politika si Vice President Sara Duterte. Nakasama ko yan sa trabaho as media. Oo, talent namin yan sa GMA before. So, kilala ko yan. Simulat nung hindi pa siya naging public official, I know her. Walang korupsyon. Kahit pwede kong itaya ang karir ko for the Vice President. Na talagang yung kanyang credibility hindi matatawaran kanyang credibility ang kanyang pagkatunay na makabayan. Inuuna na talaga ang tao. Masaya naman si Ocampo na naantala ang impeachment proceedings dahil sa adjournment ng Senado hanggang Hunyo. Nagbigay din ng komento ang konsehal sa kasalukuyang estado ng ekonomiya ng bansa. Ayon sa kanya, napakaayos ng pamamalakad ni VP Sara noon bilang alkalde ng Davao City. During the time of the Vice President as Mayor of Davao City, napakaganda ng takbo ng kalakalan sa Davao City. The service of the government services are at napakataas ang kalidad. Everybody is happy. Davao City is safe and it reaps awards left and right as the most livable city, child-friendly city, the best Davao City Police Office, you name it, halos lahat ng award nandiyan. Sa huli, umaasa si Councilor Ocampo na kikilos ang Korte Suprema para siyasatin ang mga irregularidad sa 2025 national budget. Ito si Prince Tripoli, ang inyong citizen correspondent para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal.